Tayo po'y manalangin. Panginoong Ama, kami po'y lumalapit sa iyong presensya ngayong umaga na may bukas na puso at kaisipan at ang lahat-lahat sa aming buhay na may pagpapasalamat, may pagsamba, may pagpupuri sa iyong kadakilaan. Salamat po sa aming mga kapatiran na dinala mo ng may kaligtasan. Safe and sound in this place to be with us, dwelling in your presence. As we declare that we dwell in your presence and we are covered by the shadow of your wings. Salamat po sa panahon na kami nakapagpupuri, kami pinagpapasalamat, kami po'y sumasamba sa lugar na ito na sama-sama magkakapatid. At ang iyong pong pangako, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity, like the oil of ointment sa ulo ni Aaron, na ito'y dumadaloy sa kanyang cloak. At katulad ng pagdaloy ng yung biyaya, lalo na ang kaligtasan ng maraming tao. Panginoon, salamat po sa banal na Espiritu na siyang gagabay sa amin sa lahat ng bahagi ng aming pagsasama-sama at pag-aaral ng iyong salita ngayong umaga. At salamat din po sa iyong buhay na salita na siya naming kalakasan at siyang nagbibigay kaalaman sa amin sa lahat ng araw ng aming buhay, sa patuloy naming pag-aaral ng iyong salita at pamumuhay ayon sa iyong kalooban. Ikaw nga po ang magbigyan ng papuri at luwalhati at pasasalamat sa lahat ng aming mga ginagawa sa araw-araw naming buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen and Amen. Ngayon pong umaga, tayo mag-aaral na tatanggap tayo ng isang bagong katotohanan. Let us learn a new truth. Sa sinulatan po ni Propetang Isaias, 43 verse 18, sabi po dito, remember not the things of old. Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth. Kadalasan po, kahit sa ating mga araw-araw na pakikipag-usap, ang mga nakaraan, madalas po sinasabi natin, kalimutan mo na yan. Hindi po pala nakakalimot ang ating isipan. Kaya po sinasabi sa Bible, 18, remember not the former things. Ang sabi po sa Biblia, huwag na natin alalahanin. Hindi po sinabing kalimutan. Kasi ang ating daw pong utak ay hindi nakakalimot. Alalahanin po natin, kahit kung maliit pa tayo, ano yung ating masakit na nangyari sa ating buhay, naaalala pa rin po natin. Kaya hindi po natin sabihin sa ating sarili na kalimutan na. Sabi po ng salita ng Diyos, huwag nang alalahanin. Dahil ang magiging resulta, kung hindi na natin aalalahanin yan, lalagyan natin ng bago. Lalagyan natin ng bagong karanasan ang ating buhay upang yung mga malulungkot na nakaraan sa ating buhay ay hindi na natin hawakan, hindi na natin itago sa ating puso, hindi na natin maramdaman. Kadalasan po, sa mga nagkakasakit at kadalasan po na ako ay nakikipag-usap sa isang taong nakaratay sa panig.
Ito po ang aking tinatanong. Meron ka bang gustong ipahayag bago ka umalis dito sa mundo? At kadalasan po ay malungkot na pangyayari sa kanilang buhay ang kanilang isinasalaysay. Na siyang naging dahilan ng kanilang karamdaman, na siyang naging dahilan ng kanilang maagang kamatayan. Sabi po ng mga doktor and mga scientists, the emotions, yung pong negative emotions, ang nakakapagpahirap, nakakapagpasakit, nakakapagpabigat ng ating puso. Kaya po sinasabi ng Propetang Isaiah sa pagitan ng gabay ng banal na Espiritu, huwag na nating alalahanin. At upang hindi na natin maalala ang mga malulungkot na pangyayari sa ating buhay na siyang nagiging sanhi ng kahirapan o karamdaman at ultimately kamatayan, lalagyan po natin ng bago, papalitan ng bago. Kasi po, ang ating daw pong kaisipan ay laging naghihintay ng bago. Halimbawa po, nagtututbrush tayo ilang taon na. Laging sa kanan. Sabi ng utak natin, ay, pareho lang. Walang bago. So, pero kung isang umaga, dahil natutunan na natin ito, nagtutbrush ka ng kaliwa. Sabi ng utak natin, aba, bago ito ah. Sasabihin niya sa tensions natin, sa lahat ng bahagi ng ating katawan, bago ito, tingnan natin anong susunod na pangyayari. So excited sila dahil may bago silang nakita, may bago silang naramdaman. So ganun din po ngayon, I'm just encouraging you to open your hearts and your mind and your spirit because we will be learning new things, new truth from the Bible. Amen. Excited po ba tayo? Amen. Okay. Sa Jewish calendar po, ngayon, starting September, their date is 5,786. Kumbaga sa atin po, pumasok na tayo sa 2026, starting ng September, according to Jewish calendar. Gregorian calendar yata po yung sinusunod natin. Pero pag-aralan po natin yung Jewish calendar. Sa kanila po, di ba, halimbawa sa Chinese, nababasa natin, this is the year of the lion, this is the year of, di ba? May mga ganun sila, mga animals ang kanilang symbol kung ano yung kanilang bagong taon. No? Pero sa Jewish calendar po, ang ginagamit natin nila ay Hebrew alphabet. Sa Hebrew alphabet po is ang kanilang word, ang kanilang letter is V-A-U. Yung po ay ka-sixth letter ng Hebrew alphabet. Makikita po natin ito dun sa Psalm 119. Di po ba? May division yun. Isa po dun sa division sa Psalm 119 ay V-A-U. The sixth letter in the Hebrew alphabet, which means, ito po ang importante natin pinag-aaralan ngayon. Ibig po sabihin pala ay N, A-N-D. Ibig po sabihin, pag ginamit nila yung salitang A-N-D, ang ibig po sabihin nito ay added together. Together. Hindi lang po kasama. Hindi babae at lalaki. Hindi. Sa mahabang panahon, ako din po ay gano'n ang aking kaisipan. Pag sinabing N, kasama o katulad. Gano'n. Pero may malalim pong kahulugan pala for the Hebrew alphabet na V-A-U means added together.
sa maliwanag pong salita, hook together. Magka-connect. Connected forever. Added together. Sa pagka-alam po natin ito, maraming salita sa Biblia ang ating nababasa about heaven and earth. Ngayon po, pag-aaralan natin. Sa Genesis chapter 1, verse 1, God created the heavens and the earth. So ngayon po, pag nabasa natin ang heaven and earth, makikita natin, maunawaan natin na ang heaven and earth ay magkaugnay, magkaduktong, hindi po hiwalay. Ganun din po ang sinasabi sa Hebrews 1:10, which says, Thou, O Lord, in the beginning has laid the foundation of the earth. Panginoon, ikaw po ang nagpasimula, pundasyon ng lupa, and the heavens are the work of your hands. So, eto na naman po, ang Panginoong Diyos ang nag-lay ng foundation of the earth, and heaven is the work of your hands. Hindi po ito hiwalay, sila po yung magkakonek. Ano po ba ang kahalagahan nito na ating pinag-aaralan? Sa magitan ng ating kaunawaan na ang heaven and earth is joined together. Kasi sa mahaba pong panahon, katulad sa aking buhay, kung gagamitin natin ang science, it will take years na travel bago makarating. I may have my first heaven, my second heaven, my third heavens pa. So, sa marami pong kaisipan, ang langit ay hindi natin pwedeng maabot. Di po ba? Sapagkat napakalayo ng langit with the distance sa ating kinalalagyan ngayon. Sa ating pong dating kaisipan, ang tao ay nakakaalala lamang ng langit or kung pinapahayag natin sa mga may sakit na dalawa lang, pag natapos na ang buhay ng tao dito sa lupa, dalawa lang ang patutunguhan. Yan. Doon natin sinasabi yung langit, samantalang naririto pa tayo sa lupa, tayo pupunta sa langit pag natapos ng ating buhay dito sa lupa. At ganun din naman po, kung tayo nagsishare ng gospel, na tayo, pag natapos ng buhay natin dito sa lupa, ang ating patutunguhan ay langit na walang hanggan. So parang sa matagal na nating pananampalataya bilang Kristiyano, ganun pa rin sa akin, akala ko ang langit ay napakalayo at napaka-imposible na marating. Sa pag-aaral po natin ngayon, makikita natin na we can taste heaven on earth. Excited po ba tayo? Yes. Amen. Wala pong almusal. Okay. Katulad po ng Kristiyano, pag nandito sa simbahan, okay, nakakaramdam siya ng kapayapaan, lumalakas siya, at ibang kanyang nararamdaman. Sana nga, lagi ko nang sinasabi, ang iba nga, pwede ba, Pastor, magdala na kami ng kumot at kulambo. Kasi dito lang sa simbahan kami nakakadama ng kaligayahan, ng kapayapaan, ng kasiyahan. Kasi pagdating naman namin sa bahay, nako, iba na naman. Pero hindi po pala ganon ang dapat nating ugali. Dahil, doon po sa Iloilo, nung bago kami dating, may umampon po sa amin ng pastora. At
sa tagal ng aming pagsasama, nagtapat siya. Sabi niya, Pastora, ngayon ko lang naunawaan na pwede pala tayong mabuhay ng isang uri lamang. Ano po ba ibig sabihin nun? Kasi ang kanyang buhay, yung kanyang pinoproject sa simbahan, iba. Kasi pagdating niya sa bahay, iba na rin ang kanyang ugali. So, hindi niya pwedeng ma-connect ang kanyang buhay sa simbahan at ang buhay niya sa bahay. Yun po ang ating pinag-aaralan. Hindi po hiwalay ang langit at lupa. Ang langit at lupa po ay magkaugnay. Amen! So ito po ang ating hangarin ngayon sa ating pag-aaral. We can taste heaven here on earth. Sabihin nga po natin, I can taste heaven. I can taste heaven Here on earth. Amen. Lagi po natin itong nauunawaan at lagi natin pinananalangin. Pero hindi pa po natin nararamdaman at hindi po natin makitang maliwanag sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. Matthew 6:10, ito po'y panalangin na itinuro ng Panginoong Jesus. Sabi po dito, ganito ang inyong panalangin, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Hallelujah! So pasimula pa lamang po ng ministeryo ng Panginoong Jesus dito sa lupa, ay itinuro na niya na samantalang ipinapanalangin natin at ito na may magaganap, na tunay nga na magaganap dito sa lupa ang kalooban ng Diyos para sa atin sa langit. So we can taste heaven here on earth. Amen! Maliwanag na po ba? Hindi po napakalayo ng langit at hindi po hiwalay ang langit sa lupa. Kasi ginanap po, ginawa ng Diyos. God created the heavens and the earth. Magkaduktong po. Kaya pwedeng mangyari na ang kalooban ng Diyos sa langit ay ma-experience natin dito sa lupa. Amen! Paano po ba yun? Okay. Meron po tayong pag-aaralan. Sa Salmo 108 verse 5, sabi po dito, Be thou exalted, O God, above the heavens. Okay. Ang kapangyarihan ng Diyos ay magaganap at exalted in heaven above. And thy glory, hallelujah, above all the earth. So meron po dito, God is exalted in heaven, and His glory is all above the earth. Amen. So heaven and earth magkatuktong po at ganap na nangyayari sa the same day, the same moment, that God is exalted in heaven, while the glory of God fills the earth. Amen. Amen. Eh bakit ang tinig po natin, ang layo-layo ng langit? Hindi ko madama ang aking panalangin na Panginoon, ang iyong kalooban sa langit ay maganap sa akin dito sa lupa. Kasi meron po tayong paradigm, meron tayong kaisipan sa pasimula pa lamang na napakalayo ng langit. Kaya ka nang makakarating sa langit kung tapos na yung buhay mo dito sa lupa. At makaka-attain ka ng langit kung tatanggap ka sa Panginoong Yesus bilang Panginoon na tagapagligtas ng iyong buhay. Doon lang po natin nami-mention yung langit. Pero matagal na po natin pinapanalangin, Thy kingdom come, Your will be done on earth as it is in heaven. Maganap sa ating mga buhay ang kalooban ng Diyos dito sa lupa, katulad ng kalooban ng Diyos sa langit para sa atin araw-araw. Amen! Yung po ang ibig sabihin, in simple language, God is exalted in heaven above, and the glory of God fills the earth. Amen.
So heaven and earth are joined together, and we can have a taste of heaven here on earth. Numbers 14:21. But surely as I live, all the earth shall be filled with the glory of the Lord. Hallelujah! Sabi ng Panginoon, samantala o habang siya ay nabubuhay, ipinapahayag ko sa inyo na the earth shall be filled with the glory of God. Ang kapangyarihan, ang kalwalhatian ng Diyos ay lumulukob, pumupuno sa mundo. Kaya lang, dahil hindi natin masyadong pinag-aaralan, akala natin, ay Panginoon, ang iyong kalwalhatian sa langit. Nasa langit lang yung kalwalhatian ng Diyos. But God's promise is, the glory will fill the earth. Amen! So ngayon po, alamahan natin, hindi lang dito sa simbahan natin na daram ang presensya ng Diyos, kahit saan, because the earth is filled with the glory of God. Amen! Mahina pa rin we can live in the glory of God 24/7 here on earth. Amen. Hindi po ba ninyo na-experience na may tao na nakatingin sa'yo? Tapos sabi ko, ano nakikita mo? Parang may maliwanag ako nakikita sumusunod-sunod sa'yo. Ay, may nakapagsabi na ba sa inyo ng ganon? Parang may maliwanag. Yun. And that is the glory of God that fills the earth. Hindi lang natin nadarama, kasi hindi natin alam. But now that we know, we are living in the glory of God because the glory of God fills the earth. Amen! Mahina pa rin po yun. Amen po! The earth is filled with the glory of God. Number 1. Ang susunod pa po ay Psalm 33 verse 5. He loveth righteousness and judgment. The earth is full of the goodness of God. Hallelujah! Ang Diyos po ay napakabuti. At ang iyang kabutihan, hindi lamang sa langit nadarama, hindi lang sa langit natin ma-experience, but the God's Word expresses today that the goodness of God fills the earth. Ang kabutihan, ang kaawaan, ang pagbibigay ng Panginoon sa mga tao ay pumupuno sa mundo. Tayo lang po ang kulang sa pagtanggap dahil hindi po natin alam the goodness of God fills the earth. Hindi po ba tayo po inilalang ng Diyos, everything God created for His glory and pleasure. Kaya lahat po ng ating nakikita sa ating kapaligiran na nilalang ng Diyos, that is for our benefit. Kaya lang po, hindi tayo nakatingin sa biyaya ng Diyos na siyang pumupuno sa ating kapaligiran. Akala natin, uy, mabuti si kapitbahay na gano'n. Alam mo, may bago silang kotse. Hindi ganon. Lahat ng nakikita natin sa ating kapaligiran represents the goodness of God. Kabutihan, biyaya ng Diyos. And we have to appreciate that and live with it. Panginoon, salamat po sa hangin. Salamat po sa init ng araw. Salamat po sa tubig. Salamat po sa mga halaman. Lahat yan, nagpapakita ng kabutihan ng Diyos sa atin. Hindi na po tayo maghahanap ng Bombay na siyang magbibigay sa atin ng anong kailangan natin. Everything here on earth is filled with the goodness of God. So dalawa na po yan. This earth is filled with the glory of God, and
and this earth is filled with the goodness of God. Ano pa ba po ang hahanapin natin? Bakit iisipin natin, ay, sa naman, pastora? Ay, wala. Eh, paano po? Our mind is crowded by our own paradigm na tayo laging nangangailangan, laging tayo ay kulang, laging gano'n, laging may problema, laging... Nandyan yan. Pero knowing that the glory of God fills the earth, number one, and the earth is filled with the goodness of God. Dahil ito po ang ating pinananampalatayanan, ito po ang ating nakikita, ito po ang ating nadarama. Amen! Karamihan po sa bus, pag may nakakatabi ko, ang tanong nila sa akin, ilang taon ka na? Ilang taon na daw ako? Kasi naaamay sila na mag-i-84 na ako, and yet, samantalang sila ay lantang na. Wala pang 70. So, because I can experience the goodness of God sa lahat ng aking kapaligiran, I can see the goodness of God and I can see the glory of God. Amen. Huwag mong tingnan yung kapitbahay mo na kaaway. Nandyan pa rin siya na He can feel and He can see and matanggap niya yung kabutihan ng Diyos. Kailangan lang magsimula sa atin na maging mabuti tayo sa kanila, and then they will see that totoo nga pala yung Diyos sa mga Kristiyano ay mabuti. Because we know that this earth is filled with the glory of God. Kahit mag-brown out, alam natin, meron pa rin tayong ilaw na galing sa Panginoon. At kahit ano pa ang ating pangangailangan, this earth is filled with the goodness of God. Titingnan po natin ang salita ng Diyos at pananampalatayanan at aangkingin. Ako po sa aking pagninilay-nilay ay lagi kong pinasasalamatan ng Diyos. Kasi nung tawagin niya ako sa frontier missions, wala po akong hiningan ng tulong. Pinag-aralan ko po ano ba yung national anthem ng Thailand. Ano ba yung dapat kong malaman tungkol sa Thailand. And when I am ready, I said, Father, my bags are packed. I'm ready to go. Hallelujah! Because the God who called me to frontier missions, siya ang bahala sa akin. Sabi nga sa akin, nakarating ako sa London 3 times. Sabi sa akin, bakit hindi ka natatakot magbiyahe? Layo-layo ng London. Sabi ko, the same God who protected me in all my life in the Philippines and in Thailand is the same God who fills the earth with His glory, the same God who fills the goodness of God in every place. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya huwag po tayo matakot ano bang pinapagawa sa atin ng Panginoon o saan ba tayo pinapupunta. Knowing that the glory of God fills the earth, kasama natin ang Diyos. Amen. Siya ang nangako, hindi niya tayo iwanan, hindi niya tayo pababayaan. And He will be with us at all times. So anong ikatatakot natin? And this earth is filled with the goodness of God. Totoo po yan. Kahit saan ka pumunta, the goodness of God ay madarama mo. Kahapon po na malengke kami. Bawat tali po ng gulay ay 20 pesos. Bumili po ako ng mustasa, binigay ko 20 pesos, binigay sa akin 2. Sabi ko, bakit 2? Sa'yo na lang, nanay. 2 para sa 20. Oh, hindi ba kabutihan? Biyaya ng Diyos yun na hindi ka na tumatawad. May bata nagtitinda ng okra, 30 pesos, 20 pesos. Siguro mga 30 pieces. Sabi ng bata, Lola, 15 na lang para sa'yo. Isipin mo yan.
maganda. Gusto ko pang dagdagan. O bumili pa ako ng iba, bumili pa ako sa kanya ng pipino, bumili pa ako sa kanya ng ampalaya. Kasi, yung natural niyang presyo, ibinababa niya, binibigay niya sa akin ng mura. So that is the goodness of God that surrounds us, di ba? Kahit sa bus, 3 kami, bibigay ko ang bayad. Sabi niya, nanay, tig-50 na lang singil ko sa'yo, hindi na 55. Hindi ako tumatawad, hindi ako nagsasalita, bibigay ko lang yung bayad. But it is the goodness of God, di ba? Oo, hindi mo na kailangan tumawad, hindi mo na kailangan makipag-away. Because the goodness of God fills the earth. Madarama po natin kasi alam natin at pinananampalatayan natin mangyayari sa ating buhay. Amen po ba? Isa pa, doon pagdating ko sa Muñoz, minsan po yung bus ay malayo ang parada, tapos kailangan mo pang bumalik na gano'n. Meron lalaking gusgusin na inalalayan ako pagbaba ng bus. Tapos, alam niya na ako'y papasok dun sa meron siyang sikreto na binuksan niya yung gate. May gate na palang sikreto. Binuksan niya, sabi niya, Lola, dito ka na lang dumaan. Isipin mo yan. Di ba? Hindi ka humihingi ng tulong, pero merong ready na tulong para sa iyo at all times. And you know that is the goodness of God. Hallelujah! Yun ang promise niya eh. The earth is filled with the glory of God and the earth is filled with the goodness of God. Ito pa po, dahil tayo po ay redeemed, tayo po ay pinaging banal na ng Panginoon. At tayo po ay tunay na bubuhay na ang biyaya ng Diyos at ang kalwalhatian ng Diyos ay pumupuno sa mundo. Kung babasahin po natin ang buong chapter ng Psalm 104, ma-amaze po tayo sa kilos ng Panginoon ang kanyang gawa dito sa lupa. Wala po siyang hindi na-mention, pati mga damo sa ating daan, pati mga bulaklak, pati mga bunga, pati mga puno ng kahoy, sila'y nagdiriwang. Everything on earth is rejoicing in the glory and the goodness of God. Kahit na mga wild beasts sa kabundukan, hindi niya ito pinapabayaan. Nabubuhay sila at dumadami. And we will be amazed. Paano nangyayari yan? Because the earth is filled with the goodness of God. Hindi niya pinapabayaan. Di ba mayroon sa New Testament na sinasabing, there is no bird na namamatay o nahuhulog sa lupa na hindi alam ng Panginoon. How much more tayo na ginawa niya ayon sa kanyang image and likeness, hindi niya tayo mababayaan. We just have to know and to believe and to live according how God is moving in our lives. Basahin po natin ang Psalm 4:24. Sabi po dito, O Lord, how manifold are thy works. In wisdom thou hast made them all. The earth is full of your riches. Hallelujah! Hindi lang po pala glory ng God, hindi lang po goodness of God, but all the riches fills the earth. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Maunawaan po natin na ang lahat ng kailangan ng naririto sa lupa had already been supplied. We can fully experience God's glory and goodness and riches here on earth. Kayamanan, kaginhawahan, lahat po ay ipinagkaloob na ng Panginoon dito sa lupa. Kailangan lang ay malaman natin, banampalatayanan natin so what we can experience. Meron lamang pong kulang sa maraming tao. At ito po ay pinapahayag
Sa Salmo 14, verse 2. Sabi po doon, the Lord looked down from heaven. Ayan. Mula sa langit ay nakatingin siya sa mga tao sa lupa. Upon the children of men. Bakit siya nakatingin? To see if there any that did understand. Mula sa langit ay nakatanaw ang Panginoong Ama sa lupa sa mga tao na nabubuhay dito. At hinahanap niya kung meron bang nakakaunawa na ikaw na tao sa gitna ng iyong pangangailangan bago ka pa nilalang dito sa lupa ay pinununan ng Diyos ang iyong pananahanan at inihanda na niya ang lahat-lahat. But do you understand? Hindi. Kasi katulad ng mga bata, nakatingin lang sila sa nanay nila at tatay. Ano kaya pwedeng ipamana sa akin ng nanay at tatay ko? Kaya akong pag-aralin? Kaya ba akong gamitan? Kaya ba akong pakainin? Ang kaisipan, katulad ko po, nung bata kami, dahil mahirap kami, nakatingin lang kami sa nanay at tatay namin. Ang pagkain po namin ay kanin at uutang pa doon sa tindahan ng 5 na, mantika ng baboy, utang pa po. Mantika ng baboy, imamasa namin sa aming kanin, lalagyan ng asin. Yung po ang aming pagkain. Dahil nakatingin na kami sa nanay at tatay namin, we do not see the goodness of God around us. We do not see the glory of God that fills the earth. We do not see that the riches of God is in this place. Yun po ang kulang. Kaya pinapahayag sa Salmo 14 verse 2, nakatanaw ang Panginoong Ama sa mga tao sa mundo. Meron bang nakakaunawa? Bakit sila naghihirap? Bakit sila nalulungkot? Bakit sila naghihikaos? Dahil hindi nila alam. Yun po ang kulang sa atin. Kahit mga Kristiyano na, this will revolutionize our heart and our mind and start living a new life. Seeing, sabi nga po sa Isaiah, may mga taong nakakakita pero hindi nakakaunawa. They can see but they can look but they cannot see. They can hear but they cannot understand. Ganyan po tayo, marami po kahit nasa mga Kristiyano. But now I am praying with these words that is being heard with power from on high, we understood that this earth is filled with the glory of God, filled with the goodness of God, and filled with the riches of God. Kailangan lamang po ay maunawaan natin, panampalatanayan na natin at magaganap sa ating buhay. Looking upon the children of man to see, is there any that understand? Ngayon po, marami na tayong nakakaunawa. And seek God. Ito rin po ang kulang. Sa halip na sa Panginoon tayo, manampalataya at manalig, sa bawat hakbang na ating ginagawa araw-araw, tayo po'y gumagawa ng sarili nating hakbang. Paano natin mas susolve ang ating mga problema o ano ang ating mga pangangailangan. Marami po na Kristiyano nananatili na lamang sa kanilang pagiging ligtas. Ay, ligtas naman ako eh. Ay, yung birthday, isang taon lang yun nangyayari.
May namang simba linggo-linggo yan eh. E di, makikibirthday mo na ako kasi maraming pagkain doon, maraming handa. Ayun naman ang simba eh. Linggo-linggo naman yan. Yung birthday, isang beses lang niya, isang taon. This, who seek God, who understand God, pinagpapalit ang pagsimba sa sumba. Yun po ang kulang natin. Katulad ng kung ang isang tao ay nanatili na lamang na, may ligtas naman ako eh. Pwede na akong pumunta kung saan. Pwede na akong gumawa ng kahit ano. Kasi, saved forever saved. Katulad po ng tao na tumanggap sa Panginoon, pero hindi naghangad na lumago. Katulad siya na siya'y nakarating sa napaka-prosperous na lugar. Napakagandang lugar at napakayagang lugar. Pero hanggang airport lang siya, hindi niya tinry na lumabas ng airport. Hanggang airport lang siya. At sasabihin niya, nakarating na ako sa ganon. Pero hanggang airport lang siya. Ganon din po ang larawan ng isang tao na tumanggap sa Panginoong Jesus, pero hindi po niya pinagsikapan na lumago. We have to grow in the grace of the Lord Jesus Christ, at araw-araw ay matutunan natin ang bagong katotohanan na galing sa salita ng Diyos. Alam po natin na bawat basa natin ng salita ng Diyos may bagong kapahayagan. Ang ating nabasa na ating pananampalatayanan at ating ikabubuhay. Kahit ako po, ilang taon na, sobrang ng 45 years na nagbabasa ng Biblia. Sabi nga po ng iba, hindi ka ba nagsawa? Akala nila, siguro sa 7, 8 ulit ko na. Pagdating ko ng Pilipinas, 8 ulit ko nang nabasa buong Bible. At kung ikikwento mo sa iba, sabi niya, hindi ka nagsasawa, hindi ka napamuri. We have to grow in this, in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Hindi lang tayo saved forever saved, totoo yan. Pero we have to know more, kasi marami pa. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, God look up from heaven and see among men. Is there anybody who understand? Is there anybody that seek God? Kahit po ilang taon na tayo na mananampalataya o manggagawa sa ubasan ng Panginoon, we have to seek God always sa lahat ng ating mga hakbangin upang tayo ay lumago sa pananampalataya sa paggabay ng banal na Espiritu. Hallelujah! Dapat po tayo laging nananabik na makarinig sa Panginoon ano ang dapat nating gawin sa araw-araw. We have to totally surrender to the Lordship of the Lord Jesus Christ always. Psalm 73 verse 25 po ay nagsasabi, Who am I? Whom have I in heaven but Thee? Sino po ba ang sa akin na nasa langit? Ang nasa langit ang Panginoong Ama, na ating Panginoon, ating Ama sa langit. So knowing that God in heaven above is our Father, sa susunod po mo, sabi niya, and there is none on earth that I desire beside Him. Maunawaan po natin na ang Diyos na lumalang ng langit at lupa at siyang lumalang sa atin ayon sa kanyang wangis at image ay atin. Hindi po siya galit sa atin. Hindi po natin siya kaaway. He is ours. And dahil ito ang katotohanan at ating pinananampalatayanan, hindi po natin pwedeng ipagpalit
Panginoon sa anumang kayamanan o katanyagan o anumang narilito sa lupa. Whom have I in heaven but thee, Lord? And there is nothing on earth that I desire beside thee. Panginoon, ikaw po ang akin na naririyan sa langit. Wala na po akong hinahangad na iba pa dito sa lupa. Ikaw lang. Amen. Hallelujah! Dapat po ganun ang attitude ng ating puso. Na wala nang makakahadlang, wala nang makapapalit pa sa ating pag-ibig sa Diyos Ama na siyang tangi nating kayamanan sa langit. Hallelujah! Forever, O Lord! Bukod po sa tayo ay may Diyos na makapangyarihan, Ama sa langit, hindi po niya tayo iniwan na ulila dito sa lupa. Psalm 119 verse 89 and 90. Sabi po dito, forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Ang salita ng Diyos, magpakailan-kailan pa man, ay settled, sigurado. It is founded and cannot be moved in heaven. Thy faithfulness is unto all generations. And God has established the earth and it abided. Ibig pong sabihin, binigay pa niya sa atin ang kanyang salita na makapangyarihan. At sa magitan ng ating pagsunod pananampalataya sa salita ng Diyos na pinagkaloob sa atin, heaven moves on our behalf when we do His will and have faith in His word na kanyang pinadala sa atin. Lagi po natin itong nababasa at ating pong ginagawa. Sa Matthew 18:18, sabi po dito, verily, verily, I say unto you, whatsoever you bind on earth, it shall be bound in heaven. Whatsoever you loose in earth will be loosed in heaven. Kasiguruhan po na anumang pagkasundoan natin dito sa lupa ay naganap na sa langit. Ibig sabihin, ano yung kilos natin? Because we understand that the earth is filled with the glory of God, that the earth is filled with the goodness of God, and the earth is filled with the riches of God. Ito mo'y ating ipinamumuhay at ipinapahayag. At yung ating pong pagkilos dito sa lupa ay nangangahulugan ng pagkilos ng Diyos sa langit. Kumbaga, gagamit tayo na ang susi upang dumaloy sa ating buhay, the goodness and the riches and the glory of God here on earth is how we obey the word of God na kanyang pinapaalala sa atin araw-araw sa pagbabasa natin ng Biblia. Kanina po, halimbawa sa ating pagbibigay, madalas ginagamit ang Malakay 3:10. Bring all the tithes. Kung tayo po'y susunod at ibibigay natin ang ikapo ng lahat ng pera o biyaya na ating natatanggap, the windows of heaven will be open. Trust me or test me. If I will not open the windows of heaven, ibig po sabihin, ang langit ay sumasagot sa pamamagitan ng papaano tayo namumuhay na may pagsunod, may pananampalataya sa Diyos. It is how He moved here on earth
that opens the goodness of heavens and the glory of heaven and the riches of heaven to be here on earth. Tayo din po ang susi upang ito'y ating makamtan. Kailangan po tayo susunod. We understood and we seek God at all times by the word that ating naririnig at naunawaan ikinabubuhay. Then truly the goodness of God and the glory of God and the riches of God fills the earth. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Dito po ako magtatapos sa challenge. Jeremiah 23:24. Can any hide himself in secret places that I should not see him? Meron bang lugar sa mundo na pwedeng magtago ang sino man na hindi ko makikita? We know that the glory of God, the goodness of God, the riches of God fills the earth. Saan tayo pwedeng magtago na hindi tayo makikita ng Panginoon? Huwag po natin gawin yung ating naunawaan sa pasimula pa lang, na yung ating nadaramang kapayapaan, kaligayahan, kasiyahan sa loob ng simbahan ay naiiwan dito sa simbahan. Pagdating sa bahay, iba na po ang ating pakiramdam. Iba na po ang ating buhay, iba na ating kaisipan. Now we have learned that heaven and earth are joined together, and the earth is filled with the glory of God, and the earth is filled with the goodness of God, and the riches of God fills the earth. Wala po tayong pwedeng pagtaguan. Ang lahat ng ito po ay siyang pumupuno sa mundo. Kailangan lamang po tayo makaunawa at tayo patuloy na manaman sa salita ng Diyos na pinadala na sa atin. Kaya nga po kailangan na binabasa natin, we meditate on the Word of God so that we can live and we can taste heaven while on earth. Ang lahat po ng biyaya ng langit ay inihanda na sa atin. Kailangan lamang po ito'y ating maunawaan, and we have to continually seek God and abide in His presence, because the earth gives the glory of God and the goodness of God and the riches of God. I speak Jesus.